Oh, hello guys! Bakasyon na ho ba kayo? Punta ho ba kayo ng probinsya? Biyahe ho ba kayo by land? Pagpupunta ng probinsya, nakamotor ho ba kayo? O may sarili kayong sasakyan? O nagbabasbo ho ba kayo papunta pa uwi sa probinsya? Sa kalsada pa lang po, marami na ho kayo makikitang buko. Di ba po? Lahat po ng travel nyo, mapapansin nyo po may mga buko ho kayong madadaanan. Bakit po ba? Kasi po ang buko po ay tinaguri ang tree of life po, no? Isa sa mga puno na tree of life na marami po natin mapapakinabangan. Well, isa-isahin po natin kung ano po itong mga to, no? Bakit po siya naging tree of life? Simula ho sa bunga, sa dahon, hanggang po sa puno, no? Well, watch nyo na lang po yung video, no? Bisa na po natin, guys. So, bakit tinawag na tree of life ang coconut tree? Alay ka po. Samahan nyo po ako. Isa-isahin po natin kung bakit po siya tinawag na coconut tree, tree of life. Okay guys, unahin muna natin yung bunga o yung ano ng coconut, yung tatawag natin buko mismo, no? Buko is pag nahinog, marami po tayong benefits sa makukuha po doon. Marami po tayong mapapakinabangan doon, tulad po ng yung kanyang sabaw na nyog na punong-puno po ng electrolytes, no? Yes! Na minsan, no, pinang-remedy po sa mga may sakit po ng mga UTI, no? Yan po yung unang pang-remedy yung ginagamit po nila. Next po yung sa tubig pala, ano? After yung tubig, yung laman po nun sa loob nun. Di ba po, may mawawa tayong parang laman na makakain po natin, eh, no? Ito po, pag hinog po, yung sa buko, no? So, magagamit po nito. Isa pong mga, ano nito, yung buko pie product. Wow. Marami yung matatagpuan yan. Simula Laguna hanggang Quezon po, no? Sila po yung mga gaano ng mga buko pie. Okay, health benefits po tayo dito po sa buko, no? Diba po, buko, sabaw po ng buko, at saka nagko-contain siya ng electrolytes na panggamot po sa mga UTI po, no? Diba? Ito sinabi ko, no? At yung ano po, yung mismong ano ng buko, yung natin, yung white, yung puti po no, na inaano natin, ginagamit din po natin sa paggawa ng buko pie, no? Ngayon po, mariaman po sa protein po yun, no? Pati yung iron. Hindi lang po pala isang dessert po yun, yung buko pie po ginagamit po natin, no? No, para sa buko, minsan ginagamit po din natin yun sa ice cream po, no? Alala nyo yung ice cream na nasa stick na inaano po, may buko flavor po, no? At saka sa ice candy. Talagang totally pan dessert din po ang buko. Sa topic pa rin po tayo ng bunga, no po, pag na-overripe naman po yung buko, magiging nyug. Marami po tayong benefits kung makuha sa nyug, no? Nahin ho natin yung pagdadgad ho natin nun, may makuha tayong mga ano-ano dun, ano, na kinukuhanan ho natin ng kakanggata. Ginagamit ho natin sa mga panluto po. Isa pong mga gamit po sa kakanggata, ano, pagkagawa ho tayo, lalo na unang mga pagkain o kaya merienda tulad ng ginataan, no? Mali, sikat na ginataang bilo-bilo. Saka po yung dessert na maano natin ho, yung kayo. Pag pinrito, ginisa ho nila yun, inano ba yun sa maano kawali, lagyan ng konting asukal po, nagiging dessert na po yun. Kakanggata po pala, no, pag nakudkud na ho natin at sa tubig po, pinigaho natin po yun. Yun po yung napoproduce natin kakanggata na ginagamit din ho natin sa mga ulam naman po, tulad na mga ginataang pagluto, mga ginataang isda, o kaya ginataang gulay, no? Sa paudon yung
luto sa chicken curry na halo rin. Isa sa mga saguguyan ng chicken curry. Speaking of dun sa mismong prutas ng buko, no, di ba, o yung nyug na, marami ko tayong pakinabang mo dun, no, lalo na upisaho natin doon sa hast o yung balat po, no, yung balat po nun, pwede ho natin pang umpisa ho, pang lingas po para ho makaluto tayo sa uling. Yun po ginagamit sa probinsya. Yun po yung pang start ng fire, pag sinindihan, lalo na pag tuyong-tuyo na, mabilis po siyang magliyab para po papanggatong ho rin sa uling para ho makaluto po tayo. Mapunta naman po tayo dun sa bao, natatawag, di ba po, pag biniyak po yung hasta po yung bao. Marami rin mong gamit po yung bao. Pwede ho rin, yung iba ho ginagawa rin ho nilang uling, no, pero yung iba po ginagawa ho nila sa pagluto, ginagawa ho nila yung parang sandok. Nalagyan na ho ng kawayan yung inukit na bao, pwede na ho sandok o ladder po, pinatawag natin, no. Sa bao po pala, marami pa ho palang magagawa po dun, ano. Meron po tayo isang cultural dance na tinatawag na manlalatik po, no. Alam niyo po yun, manlalatik, yung mga bao ho dyan kalagay dito na may pinantutok, ganun pansayaw, di ba po? Marami po rin yung bao, no. Ito pa po pala, no, yung sa buko po, sa nyug po, ano, pag natuyo po yun, hindi lang po yun lang ang produkto na makukuha natin. Pag natuyo, pinatuyo po yun po at pinausukan at piniga po, makakakuha po tayo ng tinatawag na kopra. Yung kopra po gamit po sa mga produktong mga tulad pagkagawa ng sabon. Yun po yung parang lang isunan nyo na inaano po, yun yung main ingredient paggamit to karamihan sa sabon, no. Sa po ito, pag nakuha nyo po pala yung buko natin nyo po sa gitna, ewan ko lang po kung alam nyo pa ho to, no, to ang tinatawag nating legendary bunot o pambunot. Ito po yung panlinis or pampakinta po ng sahig nung ginagamitan, ina-applyan po ng floor wax, saka po binubunutan po nung gamit po itong bunot na to, no, yung sahig para ho kumintab. Fun fact po pala sa bunot, ano, meron pa ho ba bunot? Nalagay na lang ho nyo sa comment kung may gumagamit pa ho ng bunot dito, ano, para sa bahay. Ayan po, summary po, ano, buko po, sabi bunga pa lang ho tayo. So, kaya po isa po nga ano ng tree of life, marami pong gamit. Sa bunga pa lang po ng buko, marami na ho tayo nagamit. Katulad ng mga sinabi ko kanina. Ngayon po, punta po muna tayo sa dahon naman. Aming dahon ng buko, di ba, mahahaba na mararami, no? Ang isa po doon na magagamit po natin, yung pinakagitna ho ng dahon, di ba, pag tinapyas nyo, ay nagiging, pag marami ho at tinakumpul natin, nagiging gamit to sa paglinis, di ba? Ito po yung walis tingting na kung tawagin. Di ba ho, panlinis. Gamit na ho lahat sa panlinis, sa dahon pa lang ho yun. Speaking of dahon po ng nyog, yung mismong dahon po, yung mismong pinagtabasan po bago makuha yung sa walis tingting po, no? Ginagamit po natin din po yun dito sa pambalot po ng suman. Yummy! Yan, marami yung suman ganyan. Marami yung nagbebenta yan dito sa Antipolo po, no? Pag kayo dumating na simbahan, marami yung titinda ng suman. Gamit po as pambalot po yung dahon po ng buko. So, medyo marami na po kayo nalaman tungkol sa buko, no? Simula po sa bunga hanggang po sa dahon. Napapanabangan po. Well, kung yung iba po alam na po nilang expired na po yung puno at di na masyado nagpo-produce, pinuputol po nila yun. Pagkaputol po nila nun, ano magiging produce po nun? Tama po, coco lumber, pantayo naman po ng bahay. Pwede po na kayong makagawa ng bahay gamit po yung buko, no? Yung iba po pala sa probinsya, ano, alam nyo po yung, di ba, nagputol kayo ng puno ng buko at meron mo yung parang balat, no, para makabuo ng bahay.
Latayo nyo po yung coco lumber. Yung iba po ginagawa hong dingding ang balat po ng buko para ho magkaroon sila ng bahay, no? Pati yung flooring na coco lumber. At ito pa po pala, no? Yung bubong po, dahil sa dahon ng buko, nagagawa kong bubong. Pinapatong-patong ko, tinatahi po at nilalagay ho sa bubong para ho may bubong na po. Biruin nyo po yun, no? Sa isang puno, hindi naman, mga ilang puno ng buko, makakabuo kayo ng isang bahay po, no? Kaya ito tawag the tree of life. May pagkain ka na, may panlinis ka pa, at meron pa rin ho kayong matitiran dahil ho sa puno ng buko. Ito po dahil ho sa puno ng buko, biruin nyo, nakakain na kayo, nakainom pa kayo dahil ho sa sabaw, nakapanlinis pa ho kayo dahil ho sa na-produce yung walis tingting. At pwede na rin ho kayo makagawa ng bahay, no? Dahil ho sa puno ng buko. Kaya salamat po tayo sa puno ng buko. Kaya po ito ay tinawag na tree of life. Okay, fun fact. Pero ito statistically na simula 2009 hanggang ngayon. Tayo po ang second largest producer po ng coconut o ng buko dito sa Pilipinas po. Pumapangalawa lang po tayo sa Indonesia. Indonesia po ang pinaka number one producer po ng buko. Ang average po na napuproduce po natin ng buko o na harvest ng mga buko po dito po sa Pilipinas pa lang po is nasa 14.9 million 14.9 million tonelada po. Ibig sabihin po tonelada sa English po ay tons. Ang tonelada po ay katumbas po ng 1,000 kilo po is equivalent to 1 ton po. Ganun po kadami ang napuproduce po na buko, no? Ang number one producer po ng buko po dito sa buong mundo po according po sa natin sa UNESCO po, UNESCO, UN po, United Nations po dun sa Food and Agricultural Organization po is Indonesia, which is nakapag-produce po siya ng 17.1 million average yearly po 17.1 tons po na buko. Philippines po pumapangalawa, nasa 14.9, so halos lampas 2 million tons lang po ang diferensya, which is very good po sa atin po. Kaya nag-stay po tayo sa top second po. Guys, gusto nyo po malaman sa atin anong probinsya ang may pinamalaking dito sa Pilipinas ang may pinakamalaking nagpo-produce ng mga buko po? Ang probinsya po ng Quezon po. Siya po may pinakamalaking nagpo-produce buko annually po. Wow! Kaya, siyempre, doon din uso yung buko pa bandang Quezon no? Sa ibang parte po ng Laguna. Well guys, kung nagustuhan nyo po itong video po wala to, no? Pa-like na lang po. Subscribe na rin po para makatulong po sa channel ko po, no? Again po, marami po salamat po sa inyo. Thank you.